Ang White Kelso game fowl ay kumakatawan sa isang linya ng mga manok na pinili at pinag-aaralan para sa mas mataas na gameness at lakas, na nagbubunga ng mga lahi, parehong mga tandang at mga manok na may pambihirang mga katangian. Bagamat ang mga mature na manok ay hindi nakalaan para sa pakikipaglaban, ang kanilang mahigpit na diet, na mayaman sa protina at calcium, ay nakakatulong sa pangkalahatang kalusugan at pagtitiis ng kanilang mga lahi. Ang maingat na programa ng pagpapalahi na ito ay naglalayong magpalaki ng mga sisiw na nagpapakita ng mataas na resistensya sa karaniwang mga sakit ng mga manok at nagmamana ng kilalang gameness sa pakikipaglaban ng kanilang purong White Kelso na ama. Ang mga nagre-resultang manok ay kumakatawan sa isang makabuluhang tagumpay sa selektibong pagpapalahi sa loob ng komunidad ng mga game fowl. Gayunpaman, ang pagsasanay ng cockfighting ay nagtatanghal ng isang komplikadong etikal na dilema. Ang likas na kalikasan ng dugo ng aktibidad ay nagmumula sa makabuluhang pisikal na trauma na ipinataw sa mga manok sa panahon ng pakikipaglaban. Ang trauma na ito ay madalas na pinalalala ng pagdaragdag ng mga metal spurs, na nagpapalaki sa potensyal na pagsugat ng mga natural spurs. Bagamat hindi lahat ng cockfights ay nagre-resulta sa mga pagkamatay, ang mga manok ay palaging nakakaranas ng malaking pisikal na pinsala. Ang pandaigdigang pagkalat ng cockfighting ay nag-iiba ng malaki, kung saan ang ilang mga rehiyon ay nagpapanatili nito bilang isang pangunahing kaganapan, habang ang iba ay nagpapataw ng mahigpit na regulasyon o ganap na pagbabawal. Ang kasaysayan ng pag-aalaga ng game fowl para sa pakikipaglaban ay malawak, na sumusubaybay pabalik sa humigit kumulang 6,000 years. Ang terminong game fowl, na nagpapahiwatig ng paggamit ng mga tandang sa organisadong pakikipaglaban bilang isang anyo ng libangan, ay naidokumento sa loob ng maraming siglo. Ang mahabang kasaysayan na ito ay nagbibigay diin sa malalim na nakaugat na kultural na kahalagahan ng cockfighting sa iba't ibang lipunan, sa kabila ng mga etikal na alalahanin na nauugnay sa pagsasanay. Gayunpaman, ang makasaysayang konteksto ay hindi binabawasan ang likas na karahasan na kasangkot sa esport. Ang pagpapalahi ng White Kelso game fowl ay isang dalubhasang proseso na nakatuon sa paggamit ng mga tiyak na phenotypic traits. Kasama dito ang maingat na pagpili ng mga pares ng pagpapalahi batay sa mga ninanais na katangian, kabilang ang gameness, ang kakayahang tiisin ang matagal na panahon ng matinding pisikal na pagsisikap ay napakahalaga. Ang mga stock ng pagpapalahi ay pinipili batay sa kanilang pagganap sa mga nakaraang laban o sa ipinakita na tiyaga ng kanilang linya. Lakas, ang pag-unlad ng kalamnan at pangkalahatang pisikal na katatagan ay mahalaga para sa tagumpay sa cockfighting. Pinipili ng mga breeders ang mga manok na may malakas na istruktura ng buto at mahusay na binuo na kalamnan. Resistensya sa sakit, ang diet ng mga manok ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng immune system ng kanilang mga anak. Ang isang diet na mayaman sa mahahalagang sustansya, kabilang ang protina at calcium, ay nagpapabuti sa resistensya ng mga sisiw sa karaniwang mga sakit ng mga manok. Genetic purity, ang pagpapanatili ng 100% purong White Kelso lineage ay mahalaga para sa pagpapanatili ng pare-parehong pagpapahayag ng mga ninanais na katangian. Ang mahigpit na pagsunod sa mga tala ng pedigree ay mahalaga sa pag-iwas sa kontaminasyon ng henetiko. Ang mga etikal na implikasyon ng cockfighting ay hindi maikikaila. Ang pagpapataw ng pisikal na pinsala sa mga nilalang na may pakiramdam para sa mga layunin ng libangan ay nagtataas ng makabuluhang mga katanungang moral. Habang ang mga taga-suporta ay maaaring magtalo para sa makasaysayang kahalagahan ng esport o mga benepisyong pang-ekonomiya sa ilang mga komunidad, ang likas na kalupitan ay hindi maaaring baliwalain. Ang debate na nakapalibot sa cockfighting ay nag-highlight ng salungatan sa pagitan ng mga kultural na tradisyon at mga alalahanin sa kapakanan ng hayop. Ang tumataas na pandaigdigang kamalayan sa mga karapatan ng hayop ay humantong sa mas mahigpit na regulasyon at pagbabawal sa maraming jurisdiction, na sumasalamin sa isang pagbabago sa mga saloobin ng lipunan patungo sa kapakanan ng hayop. Ang White Kelso game fowl ay kumakatawan sa isang kapansin-pansin na tagumpay sa selektibong pagpapalahi, na nagpapakita ng lakas ng genetic manipulation upang mapahusay ang mga tiyak na katangian. Gayunpaman, ang konteksto ng programang pagpapalahi na ito, ang pagpapatuloy ng cockfighting, ay nangangailangan ng isang kritikal na pagsusuri ng mga etikal na implikasyon. Ang likas na karahasan at pagdurusa na ipinataw sa mga manok sa panahon ng cockfights ay hindi maaaring baliwalain, anuman ang makasaysayang konteksto o mga pagsasaalang-alang sa ekonomiya. Ang hinaharap ng pagpapalahi ng game fowl at cockfighting ay malamang na nakasalalay sa isang maisla na balanse sa pagitan ng pagpapanatili ng kultura at ang tumataas na pandaigdigang diin sa kapakanan ng hayop.